Wow, panalo yung truffle, guys. Musok-usok pa. Try natin tong pistachio muna. Ay, wow! Try natin. Hi guys! Welcome back to another vlog. So for this vlog, i-compile natin lahat ng trendy and viral restaurants na pupuntahan natin sa Tokyo. Kapadyayan tong katsu man yan or omurice, itatry natin yan lahat dito sa vlog na to. So FYI lang guys, yung Tokyo actually is isa sa mga pinakamaraming Michelin stars na city all over the world. So talagang i-expect mo na iba talaga ang culinary scene dito sa Tokyo. Kaya naman kapag pupunta kayo ng Tokyo and napuntahan nyo na yung mga usual mga touristy spots. When you are planning a trip to Tokyo, make sure na magsama kayo at least 2 to 3 sa mga recommended spots natin this vlog sa inyong itinerary. Kaya naman, sobrang excited na tayo for this vlog and for this trip. Kaya naman, samahan nyo ako matakam and wala munang diet ngayon guys. Nasa biyahe tayo so enjoy lang tayo. Anyway, panoorin nyo na lang. Hope you enjoy this vlog and see you guys later! Nasa labas na tayo ng Omotesando Station. So dito na tayo sa ating first stop of our food vlog. So yung try out natin ngayon is ang pangalan ng restaurant niya is Sweet Check. Trendy siya kasi hindi lang dahil sa yun yan, nagbebenta siya ng omurice. So yung unique dun sa omurice sa binibenta nila, may mga kakaibang fusion sila. So yung nakita ko actually sa TikTok and sa ibang vlogs is meron silang omurice sa may burger. Tapos meron pang isang buo na camembert cheese. So punta na tayo dun sa first stop. Hopefully walang pila pero expect nyo talaga guys if trendy and viral dito sa Tokyo. Baka kailangan nyo talaga pumila ng mga 30 minutes to 1 hour. So ayun, lakad lang tayo papunta dun sa first stop natin kasi malapit lang naman din siya dito sa may Omotesando Station. So see you guys later! Ayun guys, dito na kami sa may Sweet Check. So may pila rin pero sakto lang yan. Siguro estimated waiting time ko dyan mga 30 minutes to 1 hour. So depende kasi kakapasok lang siguro ng mga tao. Hi guys! Ayan, nandito na tayo nakaupo sa Sweet Check. So actually yung total waiting time namin, inabot din kami ng mga 40 to 50 minutes. So kanina nakita nyo medyo may lang yung pila pero apparently may mga online reservation kasi using yung table log. So yun yung aaralin natin ngayon kasi syempre to cut lines baka better na mas mag-reserve. So check nyo rin yun and itry nyo i-download. Yung in-order natin, isa sa mga recommended din nila and special dito which is Hamburg omurice siya. Pero yung twist niya is merong isang bloke na camembert cheese later. Kinakabahan ako magugustuhan ko kasi hindi talaga ako mahilig sa mga creamy na cheese, ganyan. Pero let's see, kasi minsan sa Japan, hindi sila yung sobrang mahilig din sa rich food. So baka hindi naman ganun ka-rich yung cheese. So check natin. Dumating na yung order natin na omurice na with Hamburg steak and yung sinasabi ko nga na isang bloke na camembert cheese. So kumuha tayo ng knife para maiwan natin yung cheese. Grabe yung cheese. Ano yung cheese oh? Hatiin pa natin. Ito yung cheese oh. Oh. Masarap yung camembert cheese in fairness. Hindi siya ganun ka-rich na one bite. May rice, meron ng sauce, tsaka nung cheese. Actually, kahit yung hamburg nila, sobrang juicy, tsaka sobrang lambot. Tsaka lambot ng egg, hindi siya yung matigas. Kita niyo naman kanina, di ba, paghiwa nung omelette, talagang nag-ooze out yung buong omelette. Yung sauce niya masarap. Ito naman yung usual na sauce ng omurice which is demi-glace na may pagka-tomato within. Tapos yung rice niya is may ketchup yan. Another bite. Anyway, tapusin lang namin, kain muna tayo. Tapos mamaya, i-rate natin yung Sweet Check and yung nakain natin omurice. Quick close-up view lang. So check nyo yung cheese. So ganyan karami. Isang buo yan.
na camembert. O, diba? Sobrang juicy ng burger. Sarap siya in fairness. Na tayo kumain sa Sweet Check. So yung kinain ko is 3,480 yen. Quick rating lang tayo. So for taste, yung rating natin is 4 stars. Generally, nasarapan ako kasi yung good point sa kanya for me is first, yung egg niya mismo. I think perfectly done yung egg niya. So far, siguro ito na yung best na pagkakaluto ng omelette sa akin. Yung second na nagustuhan ko actually is yung sauce. So hindi pala siya yung classic na demi-glace. So nasa mas ketchupy side siya and matamis. So definitely, pasok na pasok yun sa panlasang Pinoy. So second naman is value for money. So i-rate ko rin siya ng 4. Medyo expensive siya, 3,480. Pero inisipin nyo na meron na yun kasama na buong camembert cheese. Eh ang camembert cheese alone, mahal na yun. Siguro nasa 200 to 300 pesos na yun or even more. Ambiance sa akin naman, dito yung medyo mababa. Siguro i-rate ko lang siya ng 3 stars. Kasi yung restaurant itself, hindi siya ganun kalaki and honestly, sakto lang. Puro medyo mas mahal kasi yung mga food nila. So I expected more and yung table na kung saan kami nakaupo, specifically nandun kami sa labas, para lang siya mga garden chair na hindi stable. So yung overall dining experience namin, hindi rin ganun kaganda. Anyway, punta na tayo sa ating next food stop. See you guys later. Palakad na tayo from Meiji Shrine and yung Harajuku Station. Pababa naman dito sa may malapit sa may Tokyo Plaza. So yung pupuntahan nating second stop of our trending and viral food. Actually, malapit na siya dun sa pinuntahan natin kanina, which is the Cut Street. So yung pangalan niya is The Fritz Stan Harajuku. So lalagay na lang natin later sa baba yung mismong pangalan ng restaurant or shop na pupuntahan natin. Basically, kaya siya trending kasi para siyang tumpok-tumpok na french fries na merong truffle cream sauce. So isa to sa mga nakita natin sa TikTok na mga viral food spots dito sa Tokyo. So puntahan na natin, guys. Order na tayo dito sa may The Fritz Stan. So, hinintay na natin yung order natin. So, maliit lang siya na stall ha. And meron naman siyang restaurant pero for sure mahaba yung pila kasi nagbebenta rin sila ng steak and fries. Pero yung viral sa kanila is yun nga, yung pika-pika na fries sa may dip na truffle sauce. So, yun try natin. Wait lang natin yung order natin. Ayan guys, nakuha na natin yung order natin. So, ito, regular size yan. Tapos mapapansin nyo, may dalawang dip. So, yung kinuha namin na isang dip, ito yung truffle. And then, may additional din yan. And then, ito naman yung aioli. So, try muna natin with aioli. Ang sarap ng fries nila. Ang sarap din ng aioli ha. Hindi siya ganun katapang. Tsaka crispy. Try naman natin to. Ito rin yung isa sikat nila. Yung truffle sauce. Wow, panalo yung truffle guys. Rich siya. So I suggest na kung mag-isa lang kayo, kunin niyo yung small. Pero kung marami naman kayo, maghati-hati na lang kayo dito sa regular. Kain tayo. Quick rating lang tayo dito sa may The Fritz Stan. First criteria natin is yung taste. So definitely for me, 4 siya. Masarap talaga yung fries, yung quality ng fries, high quality, masarap yung pagkakapito pag nakuha nyo siya, sobrang init. And then yung dip guys, sobrang sarap. Kung may pipiliin ako, gusto ko yung truffle better. Pero masarap din yung aioli for those na gusto lang ng plain. In terms of value for money, I think mga around nasa 1,800 yen siya. So, medyo pricey siya. So, I would say, i-rate natin na 3 stars lang siya for value for money kasi in the end, fries pa rin naman siya. Kung may extra budget naman kayo, why not? And yun, in terms of ambience, for takeout, maganda yung customer service sila. Nagsabi agad sila na baka ma-delay ng 30 minutes yung pagluto. Pero in fairness, ang waiting time namin is mga 15 minutes lang. So, not bad na rin. Definitely, must try for me to. I-recommend ko talaga to. For sure, pag nandito ako sa area na to, talagang itatry natin to ulit.
Menchirashi. So, ganyan kahaba yung pila. So, nakita ko yung restaurant. Medyo maliit lang siya. So, baka pumila tayo ng siguro 1 hour to 1 hour and a half pag ganyan. Anyway, ito naman talaga yung pinunta natin dito. So, laban na tayo, guys. Finally, nakapag-settle na tayo dito sa ating third food spot. So, ang pangalan ng restaurant na to is Menchirashi. Kala ko matagal yung pila. So, in fairness talaga, mabilisan lang pala yung mga tao ko dito kumain. So, siguro estimate ko mga 30 to 40 minutes yung wait time ko doon sa paikot-ikot. So, hindi mo pala siya ganun katagal. Anyway, order na tayo dito. Hintayin na lang natin. So, in order natin, of course, yung trending and viral. Kaya naman to pinipilahan, which is yung kanilang carbonara udon. So, ang presyo nung in-order ko is 1,200 yen. So, that is actually spicy carbonara udon. So, try natin. Nakakatawa, meron kami mga nakita nakapila ng mga Italian. So, I'm not sure kung bakit sila nandito. Hindi ba sila magagalit dun sa, of course, iba fusion tong food na to. Diba? Nung authentic carbonara. So, let's see kung magugustuhan natin. Pero so far, gusto ko yung overall vibe dito. Napakaganda. Ayun na guys, yung order natin na udon. So, ayan, makita nyo, napakaraming chili oil and maraming cheese and maraming butter and may slab ng bacon. Try na natin! Yun guys, excited na tayo to try this carbonara udon. Yan. So yung portion size niya, hindi siya ganun kalaki. So sakto lang. Pero mura na rin kasi siya eh. 1,200 yen lang to. And then yung regular nila, 1,000 yen. Diba? So haluin natin. Na tayo dito kumain sa Menchirashi, and I think we have our first 5 out of 5 sa mga na-try natin so far. Taste wise, 5 out of 5 pa rin talaga sa akin, 5 stars. Actually nagulat talaga ako na syempre fusion siya, 'di ba? Carbonara, something Italian, and also udon na something na very Japanese. I thought hindi mag-work yung udon kasi typically makapal yung udon eh, 'di ba? So akala ko hindi siya mag-work, and nagulat ako nung in-order ko pa is yung spicy. Sobrang bumagay yung spicy kasi it cut into the richness of the egg and also nung cheese. Yung value for money. Again, ito 5 out of 5 siya. 1,200 lang guys. Yan yung in-order natin, pero ganong quality. I could easily see na siguro ibenta to sa Manila na pwedeng mas mahal pa yung presyo. Kasi usually pag trending na siya or viral, talagang tinataasan na nila yung presyo and mahal, 'di ba? Kasi yung area niya, nandito siya sa Harajuku, so mahal din yung mga rent. And then lastly would be the ambience. Unang-una pa lang pagpasok, napakaganda ng restaurant, well ventilated, and also yung level of service nila. In fairness, kahit sobrang daming tao, sobrang ganda ng service nila, wala talaga ako masabi. Kaya naman talagang 5 out of 5, perfect score talaga sa atin itong Menchirashi. And definitely recommended natin to na puntahan nyo. Anyway, punta na tayo sa ating next food spot. So nandito na tayo sa ating fourth spot for our trending and viral food spots vlog. So for this spot, magdi-dinner tayo and sama ko kayo dito sa Ikebukuro naman. Kaya puntahan na natin at gutom na kami. Let's go! Nandito na tayo sa Tonkatsu Marushichi. Yung trending and viral na orderin natin is, I'm not sure kung nakikita niyo yung mga sobrang kapal na tonkatsu. So, unfortunately, hindi available dito yung makapal na taba. Siguro pinagda-diet na tayo, kaya ang available lang ngayon is yung loin, which is mas, kumbaga, less fat yun. So, napakalaking kaso nito, 300 grams with rice, and also may nagpa-extra egg na tayo. Yung price nito is, I believe, 2,300 yen. Tapos nag-add tayo ng extra egg na 100 yen. So, hintayin na natin yung order natin. Yan na guys, dumating na yung order natin. Yan, so yung tonkatsu na yan is 300 grams, pero loin yan, so hire. Tapos, nagpa-extra egg tayo. So yung egg nila is parang sa omurice na runny egg. And guys, tikman na natin. Pero wala nga siyang taba.
Try muna natin on its own. Grabe, ang kapal ng karne. Actually, tingin ko medyo piniprecook din nila to bago nila i-deep fry. Kasi nga, syempre kung rotom, hindi maluluto yung loob. Pero dahil doon, mas tender yung loob. Saka para siyang may timpla na soy sauce. Hindi ko maalam, pero malasa siya. Actually, nakatry na rin ako dati nito sa Osaka. No yun, mataba. Kaya syempre masusunatin. Pero ito parang mas malasa siya and mas malambot. Pahanapin ko yung taba. Sana may taba. May konting taba. Wasabi ba tong green? Wasabi. So yan, nilagyan na natin ng wasabi. Try natin with wasabi. Dami niya. Actually, mas better siya guys kasi nakakat niya yung richness ng pork. Bowl, yung takip na nasa gamitin nyo para tilagay nyo dito yung ibang pork para mas madaling kainin. Oh, yan. For later yan. Diba? Ang dami, oh. Anyway, kain muna tayo, guys. And mamaya i-rate natin to. Quick rating lang tayo. So, yung first criteria natin, taste. I would give it 4 out of 5. So, hindi siguro siya perfect for me kasi alam ko naman na trendy and viral talaga to kasi kakaiba. Sobrang laking tonkatsu. Literally, doble ng normal size. Pero, nandun pa rin siguro ko sa view na tingin ko pag mas normal size or kalahati or mas manipis, feeling ko mas masarap pa rin yun. So siguro kaya hindi siya perfect for me. In terms of value for money, tingin ko dun siya lumamang. Kasi yun nga, yung presyo ng in-order namin, it's 2,300 yen. Siguro roughly, ilagay mo na sa mga almost 1,000 pesos. Sa atin, ang yabu is 600 pesos na sa atin, yung mga set. Pero ito literally doble yung laki niya. Lastly, in terms of ambience and service, siguro 4. It's more on the ambience kasi yung restaurant parang nasa isang corner lang siya dito sa mall. Yun, tingin ko medyo masikip yung space and I think it serves its purpose naman. So it's really just for dine. Pero still good kasi tingin ko nabawi nila talaga yun dahil sa good service. So especially nga itong water, sobrang bilis ng refill nila. Talagang kahit hindi mo natanongin or maghingi ng water, talagang pag nakita nila na yung pitchel, konti na lang yung water, refillan agad nila. So anyway, nasa pang 4th na tayo. So kaya pa ba natin na more food? Definitely. So, abangan nyo na yung next food spot natin, guys. And see you guys later. So, papunta na tayo sa ating trending and viral food spot. So, ngayon, dadalhin ko naman kayo sa may Asakusa. So, saktong-sakto, lunchtime ngayon. So, yung kakainin natin is something with rice and syempre with beef. So, talagang masarap ang mga beef dito sa Japan. So, hopefully, yung experience natin kasi talaga, di ba, lagi may pila pag mga ganitong trending and viral. So, hopefully, hindi pa ganun kahaba yung pila. Tara, kain tayo! Nandito tayo sa may Wagyu Ichinoya Steak Restaurant dito sa may Asakusa. So malapit na rin siya sa may Sensoji Temple. So lalagay ko na lang dito yung location details. So actually nakakatuwa kasi walang pila. Nakarating kami dito ng mga 11:45. Actually nagulat ako. So kine-question ko na tuloy kung trending ba talaga to or viral. Or baka sinete lang talaga tayo na wala masyadong pila na ngayon. Anyway, tingnan namin yung menu. So ang in-order natin is yung kanilang steak rice box na premium Wagyu yung binorder natin. Yung price niya is 5,500. Then, nag-add na lang tayo ng extra rice. Ayun na guys, yung order natin. Wow, ang sarap ng beef. Sa kaset yan na, mamaya explain ko sa inyo kasi may instruction dito para siya kainin. Beef bowl natin siya. Kinakain siya with raw egg yolk. So, gawin natin, biyakin muna natin tong egg yolk and i-separate natin. Okay, so meron na rin silang egg separator dito. Grabe, orange na orange yung egg nila. Egg yolk nila. Diba? Tapos lalagay natin dito and i-mix natin. Tapos may spoon naman sila. Ayan. Tapos kakainin natin. Moment of truth. Kung masarap pa talaga, mag-spoon na lang tayo dito kasi medyo mahirap i-chopsticks. So meron din ditong wasabi na kasama.
So, lagyan natin ng wasabi. Guys. Musok-usok pa. Wow. Grabe, sobrang lambot. Walang kanguya-nguya kay. Tsaka dahil yung doneness niya nasa, I think, rare side. Talagang sobrang lambot niya. Pwede hindi kayo mahilig sa raw egg. Try nyo ha. Kasi nakakadagdag talaga siya ng creaminess. One more bite. Try natin yung with soup. So, kumuha ko ng beef. Kuha din tayo ng rice. So, meron siyang sesame, siya seaweed. And then, bubuhusan natin na beef broth na kasama nila. Try naman natin to. Yung beef broth na may rice, na may egg yolk, tsaka ng beef. Tsaka nilagyan ko rin ng sesame. Sarap din siya. Sarap ng beef broth. Sobrang beefy talaga, tsaka meaty. So typically, yun na, pang finish talaga to sa meal. Anyway guys, kain muna tayo. Sarap talaga. Quick rating lang tayo dito sa Wagyu Ichinoya Steak. First criteria natin, taste. So I would give this 4 stars. Masasabi ko talagang masarap siya and maganda and high pa rin naman talaga yung rating. Of course, syempre sa Japan, di ba? I'm sure na marami pa rin talaga na siguro pwede mas masarap pa ng mga Wagyu na pwede nating tikman. It could be better in quality ng meat. Sa next criteria natin, which is value for money, I would give it a 3 kasi medyo pricey rin siya. Kaya din siguro baka din ganun kahaba yung pila. So 5,500 yen for this beef bowl. So portion wise, siguro estimate ko dito mga nasa 150 grams lang to. Pricey talaga siya. Lastly would be ambience. I would give it a 3. Kasi yung store nila literally dito, alam niyo naman, Tokyo Real Estate, sobrang napakamahal, sobrang napakasiksikan, especially if nandito ka sa gitna ng Asakusa. So having said that, yun, huwag niyo talaga expect na comfortable dinner type of date siya kasi maliliit yung mga table, dikit-dikit siya, and literally parang I think it could sit around 16 people lang at the same time. Anyway, oh my god, nasa pang-5 food spot na tayo. Kaya pa ba? Panoorin nyo, meron pa tayong susunod, 'di ba? Pang-5 na pero marami-rami pa tayong nakahanda. See you guys later. And so for our 6th stop dito sa ating trending and viral food vlog, nandito tayo ngayon sa Ginza, pero hindi dito yung kakainan natin. So from here, magta-travel tayo to Nakamiguro. So I hope na makatikim na tayo nito. Kasi last time, inattempt namin kahapon na makakain ito. Kaso na out of stock talaga tayo, guys. So ayan, second attempt natin para itry tong food spot na to. Kaya tara na, let's go! Dito na tayo sa ating 6th spot. So finally, nakabili tayo nitong I Am Donut or I'm Donut. Kasi nag-try kami kahapon sa Ikebukuro. Sobrang sold out siya. So bumili kami ng, ito 4 na donut yung binili namin. So kung ano man yung available, binili namin isa-isa. Okay, so look. In fairness look test. Mukha siyang masarap. Try natin tong pistachio muna. Pistachio. Ay, wow. Iba yung texture niya. Parang medyo may pagka-cakey na yung yung donut. Pero chill din yung feeling niya. Kaya sobrang sarap niya. Parang gusto ko sabihin na worth the hype na agad siya. Kasi sobrang, honestly guys, sobrang pinipilaan talaga yan dito. So try naman natin tong next. Ito naman guys, try natin. Cruller. Wow. Sarap niya guys. Yung texture niya yung nagdadala. Parang medyo yung dough niya, medyo malagkit siya. Na feeling ko may mixture din na parang mochi donut na mas masarap pa for me. Next naman is cocoa or chocolate. Wow. Hindi siya matamis. As a tito,
Ayan, hindi siya matamis guys, kahit sobrang chocolate siya. Itong last naman is the carrot cake donut. Yan. Try natin. Ito yung na-excite ako kasi medyo kakaiba to eh. Ito hindi masyado. May something about to sa texture niya. And for me yung cream cheese, siguro it could be sweeter. Ayan. So, coming from a diabetic, quick rating lang tayo ng I'm Donut. First criteria natin is taste. So for me, 5 out of 5 siya eh. So even though hindi tayo nasarvan dun sa carrot cake, pero yung 3 out of 4 donuts, better talaga siya. I would say, kasi nakatry naman tayo dito sa Japan ng mga mochi donuts. Ako so far, parang ito yung pinakanagustuhan kong donut. Sobrang balance yung flavor, yung feeling, sobrang pasok, yung texture. Grabe, parang wala na akong maisip pa kung paano pa nila mai-improve yung product than it is. In terms of value for money, so, yung total na bill natin is around 2,000 for 5 items. So, siguro, lagay mo na lang sa average na 400 yen per piece. So, that's around 160 pesos. So, imagine niyo guys, yung mga cafe natin sa Philippines, may mga times pa like yung mga wildflower, yung mga bomboloni nila. Gano'n nila binibenta yung 100 plus? Diba? Pero ito, konting difference lang na i-add nyo. Ang layo na, sobrang sarap. Perfect 5 talaga for me. Hindi na natin siya marirate kasi nung ambiance and service kasi take-out counter lang naman siya dito. In fairness, hindi siya hype talaga sa social media. Anyway, meron pa ba tayong susunod? Let's see! Nandito na tayo sa ating 7th and last food stop for our trending and viral food series. So, ang starting point naman natin is kakatapos lang natin dito sa may Harry Potter Studios sa may Narima City or Toshimaen area. This time, magta-try naman tayo ng ramen. So, itong trendy and viral restaurant na to, merong 2 branch. So, yung pupuntahan natin is in Kagurazaka, which is malapit siya sa Shinjuku. And I believe meron ito sa may Tokyo Station, sa may Marunouchi exit. Nandito tayo, I believe mas malapit yung sa Kagurazaka. Anyway, na-excite ako dito kasi medyo kakaiba to sa mga kinakain nating usual ramen na pork bone broth or tonkotsu ramen. So tara na, kain na tayo. Gutom na ako after nung tour natin guys. See you guys later. Let's go! Nandito na tayo sa may Torizoba Sagin. So apparently walang pila. Ayan, so 5 PM pa lang ngayon. So siguro nasaktuhan natin kasi hindi pa naman dinner time. Pasok na tayo guys. So may vending machine naman dito and merong credit card din. So yung specialty nila dito na orderin natin itong special chicken soba. So 1,600 yan na yen. Check natin. Ito nakikita ko rin to na specialty nila. Itong beef sushi. So try natin mag-add yan. So total natin 2,260. Ayan, so may credit card. Credit card tayo. 이게 영화에는 서술어 플러스 유명한 튀게 나오는데 한국말은 So, waiting na lang tayo dun sa order natin. So, yung trending na ramen talaga dito is yung in-order natin na torisoba. So, basically, chicken broth siya na white broth. So, nabasa ko rin and based on my research, specialty chicken talaga yung ginamit nila to make the broth. Yan guys, so pati na yung order natin. Ang laki pala ng bowl niya guys. And then yung mga chashu pork, beef, chicken, and I think duck pa to. Tapos ito nasa gilid yung side dish natin na 2 beef sushi. Tapos itong nasa taas, ito yung deep fried burdock naman. Try na natin. Mukhang masarap siya guys. Try na natin guys. Ooh. Pakita ko sa inyo nga ano siya kalaki ha. Ooh. Grabe, ang laki. Pero syempre, tatry muna natin yung broth. Kasi dyan talaga magkakaalaman kung masarap o hindi. Wow, ang foamy niya guys. Parang narinig ko, biniblend pa nila sa likod to para mas maging foamy. Ah, wow. Oh my God. No joke. Ang sarap niya guys.
Alam mo yung, di ba, yung nagustuhan natin sa tonkotsu broth is yung talagang sobrang meaty, sobrang creamy. Ito, less nung taba. I think paitan to. So, majority dito is chicken broth to. Pero tingin ko may halong pork broth din to. Pero definitely, sobrang mas chicken talaga yung lasa. Chicken na chicken siya. And then, sobrang creamy. Lighter siya compared to a normal tonkotsu broth. Oh, may tumalsik pa. Tapos may mga laman pa siya sa gilid. Ito duck to, guys. Duck breast. Tikman natin. Smoked duck breast siya. Sarap. Beef ata to or pork. Pero sobrang nipis. Tignan nyo, guys, oh. Cured ham siya. Sarap. So, try natin tong side dish natin. Parang beef na nigiri. Grilled beef. Na may kanin sa loob. So, nigiri siya. Try natin. Ang sarap. Oh my God. So, 2 piraso. 550 yen lang yun. Di ba pag nag-pura sushi ka or sushiro, makakamagkano ka nun? Make sure na orderin nyo tong side dish na to. Anyway, kainin na natin to. Sobrang na-excite akong ubusin na to. So unfortunately, dito na natin i-end yung vlog. So after 7 food spots na napuntahan natin all throughout our Tokyo trip. Pero bakit parang feeling bitin pa rin ako? Actually, sobrang na-enjoy ko tong paggawa ng series na to. Kasi talagang it challenged me na pag nagpa-plan ng trip, mag-research, and sometimes actually sasadyain natin talaga yung restaurant na yun para matry talaga, katulad nitong trinay nating last na ramen. For sure, itatry natin gawin ulit tong trendy and viral food series sa ating next vlog. Last day na natin today and bukas na yung flight natin. So, I think that's it for this vlog. If you like this video, please like, share, and subscribe to my channel. Also, kung gusto nyo naman ng update kung nasa na tayo, hopefully pag napanood nyo to, nandun na tayo sa ating next trip. Meron tayong other social media accounts na pwede nyo i-follow. Meron tayong Facebook, Checho Santos. Meron din tayong Instagram na @ChechoSantos_. Again, this is Checho Santos. Thank you for watching. See you on the next one. Bye!